Tingnan natin kung sino ang susunod na Pilipino na magiging sobrang sikat, hindi lang sa Pilipinas, at the same time sa buong mundo. Okay? So actually, nilista ko na dito kung anong mga gagawin ko para i-akmal ito. Well, ang una nating titingnan is yung past, present, and future energy ng tao to, paano to sisikat, ano yung pagkakakilanlan ng tao to. But of course, alam niyo naman na talagang nag-shuffle ako live. So, gagawin ko dito is mag-shuffle ako ng past, present, and future energy. Now, gagawin ko, shuffle ko lang muna. And kung gusto niyo mag-skip dun sa pinakasimula ng reading, pwede naman. Maglalagay na lang ako ng timestamps sa description box para click na lang, okay? Alright. So, na-shuffle ko na dito yung mga cards, nakakatuwa. Bago ko pala babasahin yung past, present, and future energy, pakita ko lang sa inyo yung jumper. Kasi merong jumper, habang nag-shuffle kasi ako, merong jumper na Queen of Pentacles and the Seven of Pentacles, which is naka-upright siya. Nakakatuwa itong person na to, no? Kasi yung energy kasi ng person na to is magiging stable talaga yung ano niya, yung kasikatan niya. Hindi ko nakikita to nasisikat to na saglit lang. Actually, ang pinapakita nila dito sa Seven of Pentacles and Queen of Pentacles, it means magsisimula siya sa parang makikilala siya sa ano tawag na to, parang first levels, konting sikat, maging medyo sikat, and then maging sobrang sikat etong person na to. At ang kagandahan nito, hanggang sa pagtanda niya, sikat pa rin siya. Hindi to yung tipo na sumikat, tapos biglang hindi na kilala ng mga tao. Hanggang sa pagtanda niya talaga, ano siya eh, ano na tawag niya to, yung tipo na, okay, for the lack of better term, yung salitang legacy. So, di ba pag sinabing, oh, what's your legacy? Yung maiiwan mo sa pamilya mo or sa ibang tao na i-value nila. So, ganun yung energy ng person na to. Ang nakakatuwa, kasi yun nga, hindi nga siya yung biglang sikat, biglang mawawala. Hindi, maglalast talaga to at tatatak to sa puso or sa mata ng maraming Pilipino. Okay? At itong person na to is babae to. Okay? Malakas kasi dito yung yung energy ng babae siya. Now, titingnan natin yung past dito, which is the Four of Swords in reverse. Ibig sabihin na itong person na to, hindi to yung tipo na parang tamad-tamad. Ito talagang kung kailangan kumilos, kikilos talaga to. Ganun yung niya, yung energy ng person na to. Now, bottom of the deck is the Magician. Ibig sabihin na itong person na to is a manifestor. At the same time, para siyang yung tipong pinanganak para maging pinanganak para makuha yung gusto. Siya rin kasi yung tipo na pag nag-manifest siya, hindi siya yung text lang ako, wala akong gagawin. Iko-combine niya yung manifestation and action.